for all the earth had trembled. The sun hid its face, and all the men that walked with him had turned and run away. They crucified the Savior and laid him in the tomb. The life that once brought love and hope slipped away that afternoon. Satan gleamed with pleasure that day at Calvary, for he thought he had won a mighty victory. And like him, all of the demons of hell began to cheer. Oh, but little did they know that their end was growing near. 'Cause early Sunday morning, just like Jesus said, he broke the curse of sin and death, and he rose from the dead. Hallelujah! Jesus is risen. Hallelujah! Jesus is alive. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Resurrection Sunday po! Welcome to our online devotion and celebration of God's resurrection. We are the Tablak Evangelical Church, and together with the praise team, let us celebrate Jesus! Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! Yes, Lord! Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! He is risen! He is risen! And He lives forevermore! He is risen! He is risen! Go on, celebrate! The resurrection of our Lord! Celebrate Jesus! Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! Celebrate Jesus! Celebrate! He is risen! He is risen! He is risen!
And now, let us continue to worship our living God by singing this song, Forever. Because forever we are going to worship Him and to glorify Him in the Most High. Yes, Lord, hallelujah. The enemy must have thought that he had won this war. Maybe he did not see it coming. That on the third day, our Savior, our Redeemer, our mighty Sustainer will be resurrected. Yes, Lord. The moon and stars stand, the morning sun will stand. The Savior of the world has fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. In final breath He gave, the stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now death, where is your sting? A resurrected God has rendered you defeated. The ground began to shake, the soul was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever
come. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. Let us overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. To let us overcome. We sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah. To let us overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Oh, worship the King. You have resurrected. You have risen. Let us continue to worship our resurrected King as we sing our final song for this praise and worship. Yes, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Let your name be praised forever and ever. Your name be lifted high, to be worshipped, to be glorified. Because you have won the victory, and by your stripes we are healed. Saved by your blood, through your nail-pierced hands, we're free. And now we are going to celebrate your resurrection tonight. By His stripes we are healed. By your nail-pierced we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. Our sin is broken, Jesus overcame it all. Here's one freedom. Jesus has won it all.
By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're healed. By His blood we were slain. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Yes, Lord. He has won our freedom. Jesus has won it all. Let's sing hallelujah. Hallelujah. You won the victory. Hallelujah. You won it all for me. Death could not hold you down. You won the risen King. Seated in majesty. Oh yes, wonderful. You won the risen King. You are the risen King. Your name be lifted high. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Yes, Lord. Hallelujah, forever and evermore. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on high. Our God is risen, He is alive. He won the victory, He reigns on Hallelujah. You won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. Seated in majesty. You are the risen King. Come on, church. Hallelujah. You have won the victory. Yes, Lord, your name be glorified forever and ever. Yes, Lord, hallelujah.
It is indeed a very wonderful day today as we celebrate the resurrection, the day that you have risen, the day that you have conquered death. And we could never be more grateful to be saved by a wonderful Savior, a powerful Savior who brought down heaven for us, who loved us unconditionally. Despite our imperfections and limitations, despite of the many times that we fail you, that we fall, that we back down, you are always there waiting for us, giving us encouragement every time that we lose hope. You always guide us in every step of the way. And now that we have known that you have resurrected, that you have conquered death, we know that no matter what or no matter how big our problem is, we can conquer it because we know that we are serving, we are worshiping, we are glorifying a wonderful, a powerful Savior with the beautiful name of Jesus. Lord, we thank you for this opportunity that you have used us, that we are gathered here in this place to worship you and to lead your people despite of this crisis that we are facing. This will never gonna stop us from worshiping Almighty God. Even in our homes, we are going to lift our hands. We are going to raise our voices. We are going to worship you in spirit and in truth. Because we know that you are more powerful than this crisis, than this virus, and someday, somehow, we again are going to gather in your holy name. We worship you. Return all the glory, praise, and honor to your holy name. You have resurrected death, you have conquered it. And we know here, deep in our hearts, we are going to conquer everything, every problems, every crisis, even this virus that we are currently facing, because you are there, guiding us and helping us. Lord, let your will be upon us from now until forever. And as we listen to your words today, please bless our pastors, even our musicians, even our singers, and the people who are our backliners in this worship. Lord, bless us, and we hope that we can lead your people with the love and faith and hope that we have in you. Once again, we return all the glory, praise, and honor unto your holy name. In Christ Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, Jesus is alive. Yes. Hallelujah, Jesus is risen. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Buksan natin ang ating Biblia sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo sa ika-28 kabanata, talata 1 hanggang ika-10. Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Muling nabuhay si Jesus. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito
sapagkat siyang muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bago natin pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga, mga kapatid, ay handugan muna tayo ng mensahe sa pamamagitan ng isang awitin ng ating mga kasama dito sa ating pagsamba. Everyone needs compassion, the kindness of the Savior, and mercy follow me. Care my life to follow everything I believe in, the hope of nations. Savior, He can move a mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you found me, all my fears and failures. Feel my life again. I'll give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can
Christ is risen! Christ is risen indeed. Maligayang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa inyong lahat, mga kapatid. Tapos na ang mga araw ng paghihirap ni Kristo. Napagtagumpayan na niya ang kamatayan. Truly, Jesus is risen from the dead. Hallelujah! May nasabing tradisyon daw ang Orthodox Church noon, mga kapatid, na kapag ganitong Easter Sunday ay imbes na magsermon daw yung pare nila ay nagkukwento na lang ng mga biro tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang linggo na ito ay tinatawag nila na Laughing at Death Sunday. Tinatawanan nila yung kamatayan. Isa daw dito ay yung pag-quote nila ng 1 Corinthians 15:55 to 57, na yung sinasabi niya doon na, "O kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kamandag? Wala, natalo ka na, sa amin ang huling halakhak." Sabay tawa yung mga tao dahil tinatawanan nila ang kamatayan. Parang kinakantsawan nila ang kamatayan dahil nga napagtagumpayan ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit mga kapatid, aminin natin ngayon na gusto man nating humalakhak ng wagas na wagas ngayong araw na ito, ay hindi natin magawa dahil sa sakuna na ating kinakaharap pa hanggang ngayon. Ang COVID-19 pandemic. Hindi pa tapos ang laban natin kay COVID-19. Ang sarap sanang pagtawanan si kamatayan ngayon. Ang sarap sanang magdiwang ngayon, mag-celebrate, kainan, party-party. Ngunit ang katotohanan dyan, hindi malutong ang ating pagtawa sa araw na ito dahil sa COVID-19 na yan. Ganon pa man, mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng Easter Sunday ngayong araw ay nagpapaalala naman sa atin na may Diyos tayong may makapangyarihan kaysa sa lahat, maging kay kamatayan. At ito ang nagbibigay ng tuwa sa mga puso natin, nagbibigay ng pag-asa na isang araw ay wagas na ang ating halakhak. Amen! Yan ang kaibahan natin sa iba ngayon na hindi nakakakilala sa Panginoon. Yung mga tao na nawawalan ng pag-asa, sila yung mga tao na parang napapariwara. Malayo sila sa Panginoon. Karamihan din, sila yung mga pasaway at hindi sumusunod sa mga direktiba ng ating gobyerno. Yung mga matitigas ang ulo ay mga taong madalas sila yung wala sa isip at puso nila ang buhay espiritual. Pero tayo na alagad ni Kristo, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. At mas madali tayong sumunod. May panganib man ng mundo at paligid natin ngayon, mga kapatid, may tuwa pa rin sa ating mga puso. May tuwa pa rin sa ating mga puso. Dahil mayroon tayong Diyos na pinapaniwalaan, mayroon tayong Panginoon na tumalo kay kamatayan, at ang araw na ito ang nagpapatunay sa katotohanan iyan, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, ating balikan ang salaysay ni Mateo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Tayo kasi ay nasa year A ng ating Christian calendar, kaya yung version ni Matthew ang bibigyan natin ng diin sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga, mga kapatid. May 4 na bagay na gusto kong i-share sa inyo ngayon ayon sa ating ebanghelyong binasa. Ito ay 4 na pahayag ng Diyos sa Pasko ng pagkabuhay. The 4 revelations of Easter. Pero bago ang lahat, gusto ko munang parangalan
ang mga bida na gumampan sa Easter story na ito ayon kay Mateo. Kung kayo ay mapagmatyag sa inyong mga pagbabasa ng mga aklat ng Ebanghelyo, mapapansin ninyo na madalas may mga pagkakaiba ang pagkukwento ng mga sumulat sa Ebanghelyo. Halimbawa, yung pagkasabi nila kung sino ang mga babaeng pumunta sa libingan ni Jesus sa madaling araw na iyon ng unang araw ng linggo. So walang iba kundi linggo iyon. Ayon kay Mateo, si Maria Magdalena at isa pang Maria ang pumunta sa libingan sa bukang liwayway na iyon. Kay Marcos naman ay tatlo sila. Si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Maria Salome. Si Marcos ang nagbanggit sa tinatawag nating Tres Marias, mga kapatid. So, naalala ninyo, pag nakakakita kayo ng tatlong magkakapatid na babae, parang Tres Marias. Ito ay galing sa versyon ni Marcos, na may tatlong Maria na pumunta sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo. Kay Lucas naman, sabi niya, si Maria Magdalena, si Joanna, si Maria na ina ni Santiago, at iba pang mga babae. So iba naman ang kwento ni Lucas. Maraming mga babae ang pumunta. Hindi lang tatatlo, kundi more than 3 ang babaeng pumunta doon. At kay Juan naman, ay si Maria Magdalena lang ang unang pumunta sa libingan ni Jesus. Magkakaiba man sila ng bersyon. Ito naman ang maganda rito. Magkakaiba man sila ng bersyon, mga kapatid, pero there is common in their testimonies. And that is, malinaw na mga babae ang unang pumunta sa libingan ni Jesus sa bukang liwayway na yon. Kaya pagdating sa resurrection event, ang laging bida rito ay ang mga babae. Sila ang mga unang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ang unang na-empower na mga babaeng tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Bakit kaya mga babae ang unang nakapunta at hindi mga lalaki? Nasaan ang mga disipulo ni Kristo? May dalawang possible na reason dyan, mga kapatid. Una, marahil ay takot pa silang maglabas-labas dahil nga sa nangyari kay Jesus. Baka naman huliin din sila at ipako din sa cross. Hindi alam ito yung pangalawang reason. Marahil hindi alam ng mga disipulo ni Jesus kung saan siya inilibing. Kaya dahil ang mga babae ang nakakaalam, kaya sila ang nauna sa libingan ni Jesus. Tama naman. Kasi ang mga babaeng ito ay sila rin ang mga saksi noong ipinako ang Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. So sila din ang nakakita kung saan siya inilibing. Kaya ngayong mga kababaihan, kayong mga kababaihan, mga babae, ipagpatuloy nyo lang ang inyong malaking kontribusyon sa kaharian na itinatag ni Kristo. Naway magbigay sa inyo ito ng inspirasyon para patuloy kayo sa paglilingkod sa Diyos, kayong mga babae. Alam ko sa ngayon na napakaraming mga kababaihan din ang mga nasa frontline natin against sa COVID-19, maging mga doctors, mga nurses, mga medical technicians, researchers, medical assistants, mga janitress, pati mga sundalo at pulis. Maraming mga babae dyan na naka-duty sa front lines natin. Pati sigurado sa mga LGU natin, mga local government units natin, hanggang sa barangay, makikita natin dyan, maraming mga kababaihan ang tumutulong sa ating bansa. At maging sigurado, maging sa ibang bansa rin. Maging sa mga ministeryo ng ating simbahan, andyan lagi ang mga kababaihan na napakahalaga ang kanilang mga ginagampanang tungkulin. Mga pastor, diakonesa, women workers, volunteer workers, mga worship leaders, lay leaders, at iba pa.
Alam niyo mga kapatid, kung wala ang mga kababaihan siguro sa ating simbahan, ito ay personal kong testimony, hindi sana ako nakapasok at nakapagtapos sa aking pag-aaral doon sa seminaryo. Dahil ang sponsor ko noon ay mga kababaihan. May mga mothers in faith ko. Lalong-lalo na sa mga pinanggalingan kong mga churches na pinagdistinuhan. Kaya noong ako ay nagpakasal, kinuha ko silang lahat na ninang namin to maintain the close relationship. Try to imagine a church without women. Baka wala ng buhay ang mga simbahan natin kung wala ng mga kababaihan, mga kapatid. Ganyan kahalaga ang mga babae sa simbahan natin. Kaya kayong mga babae na mananampalataya, patuloy lang po kayo. Noon hanggang ngayon, ay kayo ang nagbibigay tagumpay actually sa ating mga simbahan. Mayroon ng kasabihan, sabi nung nakaraang division commander namin dito sa kampo, sabi niya, behind every man's success is a woman. Sa bawat tagumpay daw ng isang lalaki ay may isang babae na kanyang inspirasyon at sumusuporta sa kanya. Wag na tayong pupunta sa negative dahil dagdag pa kasi ng biro ng aming division commander, sabi niya, behind every man's failure is another woman. Kaya wag na tayong pupunta doon sa another woman. Manatili na lang tayo sa behind every man's success is a woman. Kaya muli, unang-una sa lahat, pinaparangalan natin ang mga kababaihan na patuloy na naglilingkod sa Diyos at sa ating bayan. Lahat kayo ay napakahalaga ang tungkulin ninyo para sa kaharian ng ating Panginoon. Heto ang apat na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umaga, mga kapatid. Ito yung apat na pahayag ng Pasko ng Pagkabuhay, o the four revelations of Easter. Una, sa Pasko ng Pagkabuhay, tung Easter Sunday, ay naihayag ang kapangyarihan ng Diyos. The Easter reveals the power of God. Noong makalapit ang mga babae sa libingan, biglang lumindol ng malakas dahil may bumabang anghel mula sa langit. Gumulong ang malaking batong nakatakip sa libingan ni Jesus. At yung bato na yon na gumulong, yon ang inupuan ng anghel na bumaba mula sa langit. Yung mga gwardya sa libingan ay nabuwal na parang bangkay. Natakot naman ang dalawang babaeng naroon. Ngunit sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Verse 6, ito yung napakahalaga rito sa unang punto ko, mga kapatid. Sabi niya dito sa verse 6, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Sa muling pagkabuhay ni Kristo ay naihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang dyablo, makapangyarihan din yan. Kaya nga karamihan sa atin takot sa dyablo eh. Kaya niyang mag-iba-iba ng anyo. Kaya niyang magpagaling ng may sakit. Kaya niya ring sumanib sa tao. Kaya sabi natin, sumasanib ang demonyo sa kanya. Marami tayong patunay dyan sa New Testament. Pero ang hindi niya kayang gawin ay ito. Ang muling buhayin ang mga patay. Yung mga napapanood natin sa pelikula, hindi po totoo yan mga kapatid. Mga kathang isip lamang ang mga yon.
Diyos lang ang may kakayanang bumuhay ng patay. Sinampulan niya si Lazarus. Pero patikim lang yon, mga kapatid. Dahil kahit binuhay na muli ni Jesus si Lazarus, alam natin na patay na rin si Lazarus ngayon. So, binuhay ng Panginoong Hesukristo si Lazarus, nabuhay pa ng mga ilang taon, then pagkatapos namatay din. Pero ang nangyari kay Jesus, yun ang complete display of God's power. Jesus totally overcome death and He lives forevermore. Yun ang unang ipinapahayag sa atin ng Easter Sunday, mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, inihayag ng Pasko ng pagkabuhay ang layunin ng Diyos. The Easter reveals the purpose of God. Ano itong layunin na ito, mga kapatid? Verse 7, sabi ng anghel, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Sabi rito, magmadali kayo at ibalita na siya'y muling nabuhay. Ang purpose ng Diyos ay ibanghelismo. Layunin niyang isiwalat ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nang sa gayon ay maniwala ang mga tao at sumampalataya kay Jesus na siya nga ang totoong tagapagligtas. Sa verse na ito ay nabanggit ng anghel ang tungkol sa Galilea. Sabi niya, mauuna na siya doon sa inyo sa Galilea. Bakit? Ano ang kahalagahan? Ano ang ibig sabihin? Bakit sa Galilea pupunta ang Panginoon? Bakit hindi sa Jerusalem? Sa Jerusalem, doon ang sentro ng Judaismo. Bakit pupunta siya sa Galilea? At yun ang unang pupuntahan niya pagkatapos siyang mabuhay na muli. Sinabi na niya ito bago siya hulihin. Sa Matthew chapter 26 verse 32, mga kapatid, sinabi na ni Jesus na pagkatapos niyang mabuhay na muli, ay mauuna na siyang pupunta sa Galilea. At susundan na lang siya doon ng mga disipulo niya. Ito ang pagpapaliwanag dyan, mga kapatid. Ang Galilea, mga kapatid, ay lugar ng mga hintil. Tinatawag nila na Galilee of Gentiles. Ang mga nakatira dito ay hindi Hudyo. Mga taong, sinasabi ng mga Hudyo, mga taong hindi tuli o hindi nakasama sa sinasabi nilang chosen people of God. Kaya ang pagpunta ni Jesus sa Galilea ay pagpapahiwatig niya na ang ibanghelismo o ang gusto ng Panginoong Jesus na isiwalat ang kaharian ng Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo na nagsasabing piniling mga tao ng Diyos, kundi pati na rin sa mga hintil. Pinahihiwatig nito ang misyon sa lahat ng nasyon. Ang gustong iligtas ng Panginoon ay hindi lamang mga Hudyo, kundi lahat ng tao dito sa daigdig. Kaya ang kahariang itinatag ni Jesus ay bukas para sa lahat. Anuman ang lahi mo, pula, bughaw, itim o puti, anuman ang kulay mo, mayaman ka o mahirap, lalaki o babae, maging sa mga bakla at tumboy, mga kapatid. Maganda ka man o hindi ka gaanong maganda, gwapo ka man o hindi ka gaanong gwapo, may kapansanan ka man o wala, gusto lahat ng Diyos na maligtas tayo. Ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat. Jesus came, incarnated, He lived,
He died on the cross, then was resurrected for you and for me, for us all. Yan ang layunin ng Diyos na naihayag sa Pasko ng pagkabuhay. Inihayag ng Pasko ng pagkabuhay ang ating pag-asa ni Kristo. The Easter reveals our hope through Christ. Huling bahagi ng verse 7, sabi niya rito, sabi ng anghel sa dalawang babae, makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Makikita ninyo siya roon. Makikita natin si Jesus, mga kapatid. Yan ang inaasahan nating mangyari. Meron na tayong hymn na ang title ay Face to Face with Christ my Savior. Paano na nga ba yung tune na yun? Face to face we shall behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. We shall see Him face to face. Dahil nabuhay na muli ang Panginoon, binigyan niya tayo ng pag-asa na sa pamamagitan niya ay kahit darating ang araw na tayo ay mamamatay din. Sigurado yan, mga kapatid. Maliban na lamang kung dumating na ang Panginoon habang tayo ay buhay pa. Mamamatay din tayo. Pero mabubuhay din tayong muli at makikita natin ng harap-harapan ang Panginoong Jesus sa kanyang walang hanggang kaharian. Inihayag ng Pasko ng pagkabuhay ang pag-asa natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. The Easter reveals our hope through Christ. At ang ikaapat at panghuli, mga kapatid, inihayag ng Pasko ng pagkabuhay ang karapatan, katapatan ng Diyos. Easter reveals the faithfulness of God. Ngunit sinalubong sila ni Jesus, verses 9 to 10. Sabi rito, ngunit sinalubong sila ni Jesus nung paalis na ang mga dalawang babae at papunta na sa mga kinaroroonan ng mga alagad. Ang sabi rito, ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Totoo ang sinabi ng anghel. Pinagtibay at pinatunayan ni Jesus ang mga sinabi ng anghel sa dalawang babae na ito. Siya mismo ang nagpakita sa kanila at pinagtibay niya ang sinabi ng anghel. Mga kapatid, alam nyo, kung tutuusin, hindi sapat na ebidensya ang empty tomb of Jesus. Hindi yung sapat na ebidensya kung sa korte sana maglalaban-laban at papatunayan na nabuhay na muli ang Panginoon. Kung ang ipinapakita lang na ebidensya ay yung empty tomb, yung libingan niya na walang laman, hindi yun sapat na ebidensya na magpapatunay na muling ang nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi posible namang
may kumuha sa bangkay ni Jesus at itinago siya. Tapos palabasing nabuhay na muli siya, mga kapatid. Posible yun. Kung basahin ninyo ang sumunod na verses sa text natin, yung verses 11 to 15, kung may hawak-hawak kayong mga Biblia dyan, verses 11 to 15, mababasa ninyo dyan, mga kapatid, ang report, ang ulat ng mga gwardya sa libingan. Dahil nang maalimpungatan sila, nagmadali silang bumalik sa syudad. Di ba, nung lumindol, natumba sila na para silang patay. So nung makarecover na sila, nagmadali silang bumalik sa syudad at iniulat nila sa pangulong saserdote o yung high priest sa templo ang nasaksihan nilang pangyayari. Ngunit alam niyo ang ginawa ng chief priest, yung pinunong saserdote, yung Hudyo. Sinuhulan niya ng malaking halaga ang gwardya para hindi sila makapagsabi ng totoo. Sinabihan sila na ang sasabihin nila ay lumusob ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay habang sila ay nakatulog. At yun nga ang ginawa ng mga gwardya na ito, mga kapatid. At ayon sa Biblia, sa Matthew 28:11 to 15, yun daw ang naibalita sa mga Hudyo. Kaya yan ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang hindi naniwala na si Jesus ay muling nabuhay. At hindi sila naniwala na siya ang Mesyas. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, nakakalungkot na ang mga Hudyo ay naghihintay pa rin ng darating na Mesyas nila. Naghihintay pa rin sila ngayon ng darating na tagapagligtas nila. Because they are also hoping for a Messiah to come and save them. Pero hindi sila naniwala kay Jesus. Kaya noong nagpakita ang Panginoon kina Maria Magdalena at isa pang Maria, hinawakan pa nila ang kanyang paa at sila ay sumamba. Mga kapatid, napatunayan at saksi, unang saksi, ang dalawang babae na ito at napatunayan nila na totoong nabuhay si Jesus. Dahil dyan, naging tapat si Jesus sa kanyang mga sinabi noong bago siya namatay. Dahil ang lahat ng kanyang sinabi ay nagkatotoo. Truly, the Easter story reveals the faithfulness of our God. These are the good news of today's Easter, mga kapatid. The Easter reveals the power of God. It reveals the purpose of God. It reveals the hope. It reveals our hope through Christ. And finally, it reveals the faithfulness of our God. Yun ang good news ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Now, to conclude this message, after all these things, we have learned that when the stone covering the grave of Jesus rolled away, what is seen inside is an empty tomb. And that signifies life. Nung mabuksan ang libingan ng ating Panginoong Jesucristo, nung naigulong na ang bato, empty tomb. Ibig sabihin, isinisimbolo niyan ay buhay. So, behind the stone of Jesus is life. Now, I challenge you and I leave these questions to everyone. What is behind your stone? Is it life? Or
is still death. God gave us everything we need. All we have to do is to put our trust, to put our faith, and to commit our lives to Him in order for us to have a life behind our stone. Amen. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na pagliligtas sa atin, na kumpleto niya ang 3 araw na napakahalaga sa pagliligtas. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang libingan, at ng kanyang muling pagkabuhay. Ito ang laman ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Pasalamat tayo sa pag-ibig ng Diyos na ating Panginoong Hesukristo para nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil doon, marapat lamang na tayo'y magpasalamat sa Diyos. Let us offer our thanksgiving for His love. Our thanksgiving for His sacrifice. Our thanksgiving for saving us from sin and eternal damnation. Let us sing our thanksgiving and closing song. At tunay nga na magpasalamat tayo sa Kanya. Kantahin natin ang kantang Thank You Lord. Thank you Lord. Lord, let us take this moment to thank the Lord for all of the blessings that He continually showered upon us. We are truly blessed indeed to have a mighty Savior, a wonderful Savior, all powerful, our Sustainer, our Redeemer, our Savior. Once again, let us sing with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless Your name. Thank You, Lord. Yes, thank You, Lord. Thank You, Lord. I just want to thank You, Lord. Thank You, Lord. Thank You, Lord. I just want to thank You, Lord. Thank You, Lord. I just want to thank You, Lord. Thank You, Lord. Manalangin tayo mga kapatid. Yes, we thank You Lord. Tunay nga o Diyos na naging sapat ang Iyong anak na aming Panginoong Hesukristo para mapunuan ang lahat ng aming pagkukulang sa Iyong harapan. Kaya kami o Diyos ay nagagalak sa pagkakaloob Mo sa Kanya bilang aming tagapagligtas. Salamat sa lahat ng Iyong biyaya. Salamat sa kaligtasang ipinagkaloob Mo. Ang araw na ito ay tunay nga na punong-puno kami ng pag-asa dahil sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo ay naipaalala sa amin at handa na naman kami ngayon upang harapin namin ang mundo, upang harapin namin ang lahat ng hamon ng aming buhay, maging sa sakunang COVID-19 na aming kinakaharap ngayon. Salamat, Panginoon, at umaasa kami na patuloy Mong ipakita ang Iyong kapangyarihan. Umaasa kami na isa sa katuparan Mo ang Iyong layunin
at mananatili kang tapat sa aming buhay. Kaya patuloy kaming magdiwang sa araw na ito, O Diyos. Kami ay magdiwang at lasapin ang galak at tuwa ng aming kaligtasan. At patuloy naming inilalapit sa iyo ang aming buhay, ang aming kinabukasan. Kami na naririto at sa lahat ng nakikiisa sa pagsambang ito ngayong umaga. Narinig namin ang iyong mensahe at naway tulungan mo kami na patuloy na maging tapat din sa iyo. At kagaya ng challenge mo sa bawat isa sa amin, masumpungan namin ang buhay, hindi lang sa babaw ng mundong ito, kundi maging sa likuran ng bato na tatakip sa aming mga libingan, ay mayroon din kaming buhay na tatanggapin galing sa iyo. Muli, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay at patuloy mo kaming gamitin para sa aming paglilingkod sa iyo at sa aming bayan. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay dahil sa iyo. Kaya dalangin namin na patuloy kang maghari sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Ito ang aming dalangin na puno ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong buhay magpakailanman. Amen. Once again, happy Resurrection Sunday to everyone! Even though na nasa bahay na po tayo, let us continue to sing songs of praises to our living God. Once again, let us sing this song. Celebrate Jesus! Celebrate Jesus, celebrate! Hallelujah, let's go! Celebrate Jesus, celebrate! Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Sabay-sabay po tayo dyan sa ating mga tahanan. Celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Yes, Lord, hallelujah. Muli po, Happy Easter sa ating lahat, mga kapatid. And God bless you all.
tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa pakikisa ninyo ngayong umaga. To God be the glory.